Isang pinagpalang umaga po muli sa ating lahat. Salamat sa Diyos sa panibagong araw na ibinigay niya sa atin sa patuloy na kalakasan. Manalangin po tayo sandali. Panginoon, salamat po sa umagang ito. Ihayag mo po ang iyong sarili sa amin as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Lord. So, ngayon po, tututok tayo sa Lucas. Pero remember mga kapatid, marami tayong binabasa. Every day, meron tayong Bible reading. Halimbawa, ngayong April 6, ang ating babasahin ay Deuteronomy 32, 48 to chapter 34 verse 12. And then Luke 14, 1 to 24. Psalms 45, 1 to 9, and Proverbs 17, 18 to 23. Bagamat isang passage lang dito yung napag-aaralan natin, pero sa inyong personal devotion, basahin niyo po ito lahat. Pag-aralan niyo po. So tutuon tayo sa Lucas 14, 1 to 24. Buksan po natin ating Biblia roon. Luke 14, verses 1 to 24. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo at binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Lumapit kay Jesus ang isang lalaking may manas. Kaya't tinanong niya ang mga Pariseo at mga dalubhasa sa kautusan ng Hudyo, "Naayon ba sa kautusan ang magpagaling sa araw ng pamamahinga o hindi?" Ngunit hindi sila umimik, kaya't hinawakan ni Jesus ang may sakit, pinagaling ito at saka pinauwi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila, "Kung ang inyong anak o ang inyong baka ay nahulog sa balon, hindi ba't iaahon ninyo ito agad kahit araw ng pamamahinga?" Hindi sila nakasagot sa tanong na ito. Kasi sa mga Pariseo, big deal yun eh. Yun yung isa sa butas na ginamit nila or kinaiinisan nila sa Panginoon. Ayaw nila na si Jesus ay magpapagaling sa araw ng Sabat. Pero hindi masamang magpagaling o gumawa ng mabuti sa araw ng Sabat. Isa yun sa gustong ipaunawa ng Diyos sa kanila. Yun ngang mga hayop ginagawaan nila ng kabutihan eh. Kapag yun nahulog, tinutulungan nila na may ahon. Ito pa kayang tao na nilikha ayon sa wangis ng Diyos at mahal ng Diyos, hindi nila yun matanggap. Isa yun sa kinaiinisan nila sa Panginoon. Verse 7, napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga panauhin ay ang mga upuang pandangal. Okay, ito na. Sa isang celebration or sa isang Thanksgiving, sa isang pagdiriwang. Napansin ni Jesus ang pinipili ng mga panauhin ay ang upuang pandangal, the seat of honor. Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito sa kanila, "Kapag inanyayahan ka sa isang kasalan, huwag kang uupo agad sa upuang pandangal. Baka may inaanyayahang mas marangal kaysa sa iyo. Baka lapitan ka ng nag-anyaya sa iyong dalawa at sabihin sa iyo, 'Maaari bang ibigay mo ang upuang iyan sa taong ito?' Sa gayon, mapapahiya ka at doon ka uupo sa pinakaabang upuan. Mabuti pa kapag naanyayahan ka, doon ka muna maupo sa pinakaabang upuan. Kapag lumapit sa iyo ang nag-anyaya at kanyang sinabi, 'Kaibigan, dito ka sa kabisera,' mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng mga panauhin." Ito yung gustong sabihin ni Lord, yung prinsipyo. Verse 11, sapagkat ang nagmamataas ay ibababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Tandaan natin yan hanggang ngayon.
Sino mang nagmamataas ay ibababa ng Diyos. At sino mang nagpapakumbaba ay itataas ng Diyos. Kung ang Panginoong Hesus nga, Diyos, pinili niyang maging tao para tayo iligtas. Nung siya ay naging tao, hindi niya pinili na ipanganak sa isang palasyo. Siya ay pinanganak sa isang sabsaban. Pinakita mismo ng Panginoon sa atin kung ano ang pagpapakumbaba. Dapat ganun din tayo. Huwag natin itaas ang ating mga sarili. Mas mainam na kakitaan tayo ng kababaang loob. At dapat, yun talaga tayo. Mababa. Hindi mataas. Verse 12. Sinabi naman ni Jesus sa nag-anyaya sa kanya, kapag naghahanda ka ng isang salo-salo, huwag ang iyong mga kaibigan, mga kapatid, mga kamag-anak, o mayayamang kapitbahay ang anyayahan mo, dahil aanyayahan ka rin nila at masusuklian na ang iyong ginawa. Subalit kapag ikaw ay maghahanda, anyayahan mo ang mga mahihirap, mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Kapag ganito ang ginawa mo, magiging mapalad ka. Dahil hindi man nila masuklian ang ginawa mo, ang Diyos ang magbibigay sa iyo ng gantimpala sa muling pagkabuhay ng mga banal. So dito, pinapakita ni Lord na halimbawa, meron kang celebration or let's say birthday mo or Thanksgiving mo, wag na ang iimbitahan mo yung alam mong makakapagbigay sa'yo, yung mga mayayaman. Mas mainam na imbitahan mo yung mga mahihirap, yung hindi pwedeng makapagbigay sa'yo. Hayaan mong ikaw ang maging pagpapala para sa kanila. Nang sa gayon, meron ka ring reward kay Lord someday. It may not be a physical reward. Mas maganda nga kung heavenly, 'di ba? Reward sa iyo ng Diyos someday. Throughout eternity 'yon. Sa verse 15, narinig ito ng isa sa mga kasalo niya roon at sinabi sa kanya, mapalad ang makakasalo sa hapag sa kaharian ng Diyos. Sumagot si Jesus, isang lalaki ang naghanda ng isang malaking salo-salo at marami siyang inanyayahan. Nang dumating ang oras ng handaan, inutusan niya ang kanyang mga alipin at ipinasabi sa mga inanyayahan, halina kayo, handa na ang lahat. Ngunit, nagdahilan silang lahat. Ang sabi ng una, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, nakabili ako ng 5 pares ng kalabaw at kailangang masubukan ko ito sa bukid ngayon. Kayo na sana ang bahalang magpaumanhin sa akin. Sinabi naman ng isa, ako'y bagong kasal, kaya't hindi ako makakadalo. Mga kapatid, dito, nag-invite na. Nag-invite na in advance. Kumbaga, dapat na iayos na nila yung schedule nila Kasi bago pa man maganap yung salo-salo o celebration, handaan, ay nasabi na sa kanila in advance. Pero nakakalungkot, ang dami nilang dahilan. Alam nyo, sa atin ganyan pa rin Imbitahan mo sa church, sabihin mo na, invite namin kayo kasi magkakaroon kami ng anniversary. 1 month pa ang pagitan o kaya ilang linggo pa. Nag-invite ka na. Pero pagdating ng oras na yon, biglang ang daming dahilan. Ang dami-dami kung ano-ano. Nakakalungkot Halimbawa dito sa verse 18, nakabili ako ng bukid at kailangan ko itong puntahan. Minsan yung pagpapala ng Diyos sa'yo, pag hindi mo naiayos, nagiging dahilan mo para ikaw ay hindi dumalo sa gawain.
Ay pastora, meron akong business, ang dami kong order ngayon. Araw ng pagsamba sa Diyos, uunahin mo pa ba yan? 6 na araw ang ibinigay para intindihin mo yung mga business mo, yung mga pagkakakitaan mo. Yung 1 araw ay para sa Panginoon. Nakakalungkot isipin. Yung pagpapala, imbis na pagpapala, ay nagiging hadlang. Kasi hindi mo inilalagay sa tamang kalalagyan ito. Yun namang isa, nakabili siya ng kalabaw at kailangan niyang masubukan ito sa bukid. Another blessing na naman. Pero, yung blessing, ginagamit na dahilan para hindi makadalo. Mamaya makikita natin kung natuwa kaya yung nag-anyaya sa kanila. Sabi naman ng isa sa 20, bagong kasal siya. Kaya hindi siya makakadalo. Ang daming dahilan. Remember yung kasabihan ng mga Pilipino, pag gusto mo, walang hadlang. Pero pag ayaw mo, ang daming dahilan. 21. Bumalik ang alipin at ibinalita ito sa kanyang Panginoon. Nagalit ang Panginoon at sinabi sa alipin, magmadali kang pumunta sa mga lansangan at sa makakipot na daan ng lungsod at isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay. So natuwa ba ang Panginoon? Nagalit ang Panginoon. Kapag ikaw ay inaanyayahan sa gawain ng Panginoon, sana tanggalin mo ang lahat ng dahilan. Maging available ka. Sumunod ka sa Panginoon. Kasi si Lord yun eh. Hindi mo dapat isinasantabi ang Panginoon at inuuna ang ibang mga bagay. Kung merong magagalit o hindi matutuwa sa gagawin mong pagtanggi, ang Diyos yon. Okay? Huwag mong gayahin yung iba na puno ng dahilan kapag sasamba kay Lord. Ang daming dahilan kaya hindi makasamba. Kapag mahal mo ang Diyos, hahawiin mo ang lahat ng dahilan para ka makasamba sa Diyos. So, nung hindi pumunta yung mga inanyayahan, pumunta na, inutusan na ang alipin doon na sa lansangan, sa makikipot na daan sa lungsod. Isama mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag, mga pilay. Isama mo. Hindi ka dapat mamili. Sige, akayin mo yan sa Panginoon. Ang mga taong yan, mga disabled, mga mahihirap, akayin mo sa Panginoon. Verse 22, at sinabi ng alipin, Panginoon, nagawa ko na ang iniutos nyo, ngunit marami pang bakanting upuan. 23, kaya't sinabi ng Panginoon sa alipin, pumunta ka sa mga lansangan at sa mga daan, at pilitin mong pumarito ang sino mang makita mo, upang mapuno ang aking bahay. Take note of that. Gusto ng Diyos na mapuno ang kanyang bahay. Gusto ng Panginoon na mapuno ang templo, ang simbahan, ang bahay pananambahan. Gusto ng Diyos puno yun. Actually, dito sa verse 23, pilitin mo. Pilitin mo silang pumunta. Kumbaga, hindi na pakiusap. Pilitin mo na. Intentional mo na sila talagang dalhin. Sige na, sumama na kayo, hali na kayo. Mga kapatid, siguro pagkatapos nitong lockdown na to, hindi na yung pakiusapan eh. Pilitin mo na. Kung may sasakayan ka, sabihin mo, sige na, sasakay ko na kayo. Hahatid ko na kayo, sama-sama na tayo doon. Kumbaga, pilitin mo na kasi kailangan nilang marinig ang mabuting balita. Mahirap na. Mahirap na abutan sila ng kamatayan na hindi nila marinig ang mabuting balita. And take note of that. Gusto ng Panginoon na puno ang kanyang bahay.
Ayaw ni Lord na aalog-alog yung bahay pananambahan natin. Gusto ni Lord, punuin natin yon. Okay? Again, punuin natin yon. So, pagkatapos ng lockdown na ito, pagkatapos ng krisis na ito, make it a point na mapuno natin ang bahay pananambahan sapagkat natutuwa ang Panginoon na makita yon. Verse 24, sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Hindi nalugod si Lord sa mga unang inanyayahan eh. Kasi meron talagang invitation yun eh. Kumbaga, nakahanda bago pa mangyari yung celebration, meron ng paunang sabi. Pero binaliwala nila ang Panginoon. Sa mga tao na nagbabaliwala sa Diyos, hindi nila matitikman ang pagpapala ng Panginoon balang araw sa kalangitan. Nakakalungkot yon. Pag hindi mo pinapahalagahan ng Diyos, darating ang time, hindi ka rin niya pahalagahan. So kapag tayo ay inanyayahan, lalo na sa atin sa gawain ng Diyos, tanggalin natin ang lahat ng mga hadlang at tayo ay sumamba sa Panginoon. Ulitin natin yung sa verse 24, pinaka-last verse. Sinasabi ko sa inyo, isa man sa mga unang inanyayahan ay hindi makakatikim ng aking handa. Matindi yun. Kung ayaw mong mangyari sa iyo yun, na hindi ka makatikim ng handa ng Panginoon, ay kapag inanyayahan ka sa gawain ng Diyos, sumama ka. Nakakapangilabot. Yung blessing ni Lord, hindi lang dito sa lupa, lalo na yung heaven, ay hindi mapapasayo. Kasi palagi ka na lang may dahilan. Kapag gusto mo, maraming paraan. Pag ayaw mo, maraming dahilan. Huwag ganon mga kapatid. Piliin natin na sumunod sa Diyos. Hawiin natin ang lahat ng hadlang. Sana po, pagkatapos nitong lockdown, hindi ka lang ngayon mag-invite, kundi talagang pilitin mo na makadalo yung mga mahal mo sa buhay. Mahirap nang datnan yan ng kamatayan na hindi nakarinig ng salita ng Diyos o kaya hindi niya naramdaman ang presence ng Diyos. So sikapin na natin. Pagkatapos ng lockdown na ito, isama natin ang ating mga mahal sa buhay. Pilitin na natin sila. Sana magkaroon tayo ng mga plano. Magkaroon ka ng notebook, isulat mo dyan yung mga plano mo. After ng lockdown, ano ang mga gagawin mo? Pero sa ngayon, isulat mo na rin kung ano ba yung mga sinasabi ng Diyos sa'yo. Ano ba yung mga pwede mong gawin ngayon? Sa ngayon na hindi tayo makalabas, mag-share ka ng gospel online. Pwede nyo pong i-forward yung ginawa ko na gospel presentation or sharing. Mga kapatid, samantalahin natin ang pagkakataon. Hindi pwedeng mahinto ang pagbabahagi ng salita ng Diyos kasi naka-lockdown. And then isulat mo rin yung mga gagawin mo after ng lockdown, according to God's will. Kasi ngayon, seek the face of God. Ano ba yung gusto ng Diyos na ma-realize mo sa mga nangyayari? Number 1, priority. Iayos mo ang iyong priority. Make God your number 1 priority. And everything else, second lang. Hindi pwedeng magpalit yon. Mauubos ang lahat pero ang Diyos hindi. Napakahalagang maunawaan mo. Ang Diyos ay hindi after sa mga achievements mo. Ang gusto ng Diyos na gawin mo ay sumunod sa Kanya. Remember yun na pag-aralan natin last time or last night? Ang ating buhay ay nakakalendar na. Kung papaanong ang Panginoong Yesus
Sa fullness of time, doon siya ipinanganak, Galatians 4:4. Ibig sabihin, nakatakda na yon kung kailan siya ipapanganak. Nakatakda na rin kung anong edad siya magsisimula sa ministry niya. Nakatakda na rin kung ilang taon magaganap ang ministeryo niya, ang pagdidisciple niya, at kung kailan magaganap ang kanyang kamatayan upang tapusin ang kanyang misyon at muling mabuhay at bumalik na sa langit. Mga kapatid, sabi nga ng Ecclesiastes chapter 3 verse 2, there is a time, di ba? There's a time for everything. A time to be born and a time to die. Ang ating buhay ay nakaplano na rin, nakakalendar na sa Diyos. Kailangang masundan natin yung calendar na yon. Hindi tayo nauuna, hindi rin tayo nahuhuli. We are in step with the Holy Spirit. Just at the right pacing. Sa tamang panahon lamang. Dapat nararamdaman natin yun eh. We walk with the Spirit. Hindi we walk according to our ambition. Hindi po ganon mga kapatid. Dapat po maunawaan natin yan. Sa mga susunod na araw, mas ma-discuss pa natin yan. Nakakalendar na yung ating buhay. So we have to obey God. Dapat bago matapos yung buhay natin, bago tayo pauwiin ni Lord, matapos natin yung ating mission. Kung paano sinabi ni Lord sa ikapitang wika niya, or ika-6, Father, it is finished. Dapat matapos din natin. Katulad din ng sinabi ni Paul. Sa sinabi ni Paul na, I have fight the good fight of faith. I have finished the race. Dapat tayo din matapos natin yung kalooban o misyon ng Diyos sa atin. Remember that, nakakalendar na ang buhay mo. Kung saan ka ipapanganak, kung kailan ka ipapanganak, kung gaano kahaba ang buhay mo. At dapat bago matapos yung buhay na yon, maganap mo ang kalooban ng Diyos. So kung isa-summarize natin yung ating discussion ngayon, number 1, ang priority natin, to love the Lord our God with all our hearts, soul, mind, and strength. Siya ang ating unahin. Siya ang pinakamamahalin. Hindi yung magulang, yung kapatid, yung asawa o kaibigan, hindi. Pangalawa lang sila. Mahalin natin ang Diyos ng una at higit sa lahat. Yun ang the greatest and the most important commandment. At yung pangalawa, to love your neighbor as yourself. Dito papasok yung the Great Commission. Ayaw mong mapahamak ka, dapat mahalin mo rin ang kapwa mo. Ayaw mo ring mapahamak sila. Kaya, you will share the gospel. You will make disciples. Napakahalaga nun mga kapatid. Doon umiikot ang ating buhay sa first and greatest commandment and then the Great Commission. Yan ang mahalaga sa Diyos. Hindi yung mga yaman na may ipon natin, hindi yung katanyagan natin, kundi yung misyon na gusto ng Diyos na ating ma-accomplish. So sana po, pagkatapos ng lockdown na ito, naka-ready na, nakasulat na ang mga gagawin nyo. Halimbawa, number 1, priority ko ang Diyos. Paano mo mapapriority ang Diyos? Break it down, sulat mo isa-isa. Para alam mo, step by step, kung paano mo mapapriority ang Panginoon. Pangalawa, pilitin mo ng maakay ang mga mahal mo sa buhay. Kailangang maisama mo sila sa church. Punuin natin ang bahay pananambahan ng mga kaluluwa, ng mga tao na hindi pa nakakakilala sa Diyos. Mga tao, mga mahihirap na tao, disabled na tao, o sino man dyan sa kalye, pero higit sa lahat, ang ating mga mahal sa buhay. Maakay natin sa Panginoon. Let's make this lockdown a productive lockdown. I mean, something na productive.
Kasi narinig natin ang tinig ng Panginoon. Napag-aralan natin ang kanyang mga salita at nalaman natin kung ano ang gusto ng Diyos na gawin natin, na i-prioritize natin sa ating buhay. Itong seemingly pangit na pangyayari will turn out to be a blessing. Kasi naging bukas ang mata mo, nabuksan ang mata mo. It became an eye-opener to you. And somehow, somewhere, ikaw ay na-refocus, naiayos ang focus mo dito sa lockdown na ito kasi nangusap ang Diyos sa'yo. Amen? Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, tinataas ko po sa iyo ang iyong mga salita na aming narinig. Selyuhan mo po ito, O Diyos, para hindi po namin malimutan. Pagkatapos ng lockdown na ito, nakahanda na ang aming mga gagawin. Gagawin namin, Lord, na ikaw ang i-priority at piliting akayin ang aming mga mahal sa buhay at ang mga tao na hindi pa nakakakilala sa iyo. Pagpalain mo po rin ang aking mga kapatid na kasama ko ngayon. Lord God, open their eyes. Open their spiritual eyes, Lord, para makita nila at maunawaan ang plano mo po sa kanilang buhay. Nawa hindi maubos yung pahina ng kalendaryo sa buhay nila na hindi nila nagaganap ang misyon na ibinigay mo sa kanila. Make them realize, Lord, by the power of your Holy Spirit. Give them wisdom. Lead them, Lord, step by step, Panginoon. Walk with them. Ikaw po ang manguna sa aming mga buhay. Help us, Lord, to understand the greatest and the most important commandment and the greatest commission na ibinigay mo naman din sa amin, or the Great Commission. Speak to us, Lord. Let this lockdown be a blessing for us, for the glory of your holy name. Patuloy pa rin, Ama, hinihiling namin na nawa nga po mawakasan na ang krisis na ito. Masolusyonan na ang COVID-19 in the name of Jesus. Have mercy on us, Lord. Sa iyong habag kami umaasa because we believe that you are a God who is full of compassion. Patawarin mo po ang kasalanan ng buong mundo. Patawarin mo po ang kasalanan namin na iyong bayan, na iyong mga anak. Hugasan mo po kami ng banal na dugo ng Panginoong Hesus. At nawa, Lord, ma-realize namin kung ano yung gusto mong ituro sa amin sa lockdown na ito. Pagpalain mo, Ama, ang aming bansa. Pagpalain mo ang Israel. Pagpalain mo po ang buong mundo. Nawa ay magpakumbaba na at manumbalik sa iyo. At nawa, Lord, ibuhos mo po ang iyong mayamang habag sa buong mundo. Continually, Lord, we pray na magkaroon na po ng gamot ang COVID-19. Cure para po maibsan na ang karamdaman o ang virus na ito in the name of Jesus. And continually we pray for complete healing ng mga nagka-virus. We pray, Lord, for your breath of healing to flow upon them as they inhale, ma-inhale nila ang hangin ng iyong pagpapagaling, Ama, to clean their lungs and make them whole. Let your healing flow sa buong mundo, Ama, mula sa sugat at mga latay ng Panginoong Hesus. And also, continually we pray for your protection, double protection sa mga frontliners, especially sa mga kapatiran throughout the world. Cover them, Lord, with your shield of protection. Ama, nawa po, mangusap ka po sa mga mananampalataya, Lord, na after this lockdown, revival will soon sweep the whole world. We pray, Lord, ihanda mo po ang iyong mga anak
sa pag-akay ng mga kaluluwa. And we pray for the great outpouring of your Holy Spirit para sa great revival na mangyayari, Lord, after this lockdown. Maraming salamat, Ama. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin at tinadakila. Ituro mo po sa amin, Ama, ang kalooban mo. And give us a heart. Create in us a heart like the heart of our Lord Jesus Christ. Maraming salamat po. Sa iyo po ibinabalik namin ang kataas-taasang papuri, pagsamba at pagluwalhati, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Pagpalain po tayo ng Diyos, mga kapatid. Good day, mga kapatid. God bless us all.